Nako, eto, akala ko ng mga DDS, tagumpay na sila. Kasi tuwang-tuwa sila dahil sa ginawa ng Supreme Court, mga kababayan. Pero alam naman natin, yung 12 dyan sa Supreme Court ay appointed ni Digong. So mga kababayan, ginawa kasi nila dito sa impeachment, no? Akala ng mga DDS ay absuelto na, no? Absuelto na ang kanilang amo. So, wala nang impeachment trial na mangyayari. Diba? Yan ho ang ipinagdiriwang ho ng mga DDS. Tama nga kayo. Ngayong taon nito, wala ngang impeachment. Pero by February, tuloy ang impeachment trial. Ito, pakinggan nyo. Ilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. So tuloy ang impeachment by February 2026. Kasi ba naman kung itong ating mga senador, kung talaga sila ay naniniwala doon sa ginawa nilang batas, no? Na kapag ka merong mga kasama silang nasa gobyerno ay nagkamali ay kailangan litisin, di sana naumpisahan na yan, 19 Congress pa lang. So ngayon, mga kababayan, dahil hindi pwede, ayon kasi sa Supreme Court, labag sa batas, ang mag-file na dalawang impeachment. So kaya by next year na ito gagawin, by February na, matutuloy ulit ang impeachment. Pero hindi ho ibig sabihin, absuelto, no? Si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Okay, mga DDS, okay lang yan, magsaya muna kayo ngayon. Diba? Pero ilan mga senador na dismaya at talagang nagpahayag sila na talagang parang may mali na pagdesisyon ng Supreme Court. Diba? Ito ho, pakinggan ho natin ang pahayag ng mga senador patungkol dito sa impeachment trial na ginawa ho ng Supreme Court. No? So, ito, una, kay Senador Vicente Soto. Pinunto ni Senador Vicente Soto III na may kapangyarihan ng Senado na gawin ang impeachment trial dahil equal branch sila at hindi pwedeng manghimasok ang hudikatura sa gawain ng legislative branch. So naniniwala ho si Senador Vicente Soto na may kapangyarihan no ang Senado na ituloy itong impeachment. So paano ba yan mga DDS? Nandiyan na yan sa Senado, si Tito Soto. At siyempre, hindi lang yan, mga kababayan, ganito rin ang sinabi ng isang senador, nakakapasok lang din ang pagbabalik nito, si Bam Aquino. Sabi niya dito, ay ko'y lubos na naniniwala na ang impeachment trial ay dapat magpatuloy bilang isang co-equal na sangay ang constitutional mandate na kapangyarihan ng Senado ay malinaw. So may kapangyarihan no ang Senado na ituloy ang impeachment. Mga kababayan, kahit pa ginawa na ng Supreme Court ay ipinagmaliban ito. So iba kasi yung absuelto sa ipinagmaliban, diba? So mga kababayan, may kapangyarihan ng Senado at malinaw ayon yan kay Bam Aquino. Kaya ang proseso ng impeachment ay dapat igalang. Dapat igalang. Pero alam nyo mga kababayan, di sana hindi na ho ito naabutan ng 28 Congress kung noon pa lang ay ginawa na ho ng tungkulin at sinunod na ho ng mga senador natin kung ano ho ang ginawa nilang batas. Di sana ho, hindi na ho tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Di sana ngayon, nadidinig na ho natin ang impeachment trial, ang mga ebidensya na hawak laban kay VP Sara Duterte at si VP Sara naman ay nakakapagpapaliwanag na kung totoo ba itong mga akusasyon sa kanya o hindi. 'Di ba? Nung una sabi nga bloodbath, 'di ba? So kalaunan din naman pala binawi din.
So, walang bloodbath, no? Walang bloodbath na sinasabi. 'Di ba? Kung talagang sila ay sincere sa mga sinasabi nilang bloodbath na yan, hindi sana tinuloy ang impeachment para magkaalaman na kung talagang kung wala silang kasalanan. 'Di ba? O ngayon, ano na naman itong ginawa nila? Siyempre, alam niyo naman, 12 dyan ay appointed ni Digong sa Supreme Court. So, kaya nababahala din ang isang senador. So, kay Tito Soto, Ma'am Aquino, lalo na nadismaya si Senador Reza Hontiveros sa desisyon ng Supreme Court at nababahala dahil sa masyado niya maraming hinihinging requirements ang Supreme Court bago ang impeachment trial. Naku po, mga kababayan. Maraming hinihingi ang Supreme Court. Pero mga kababayan, ayon sa ating Kamara, lahat ay may ebidensya, may hawak silang ebidensya laban kay BP Sara Duterte. Sana'y dinggin at marinig ng Senado o Supreme Court man. Diba? Na kailangan nilang dinggin yon dahil siyempre ang taong bayan inaantayan itong matagal nang sana nagsimula, pero dahil sa kanilang delay tactics, ayan, nangyari by next year na naman. Kasi nga daw, mga kababayan, bawal mag-file ng 2 impeachment sa isang taon. Isang bisis lang. So, kasalanan ng mga senador yan. Hindi ng Kongreso, kundi mga senador. Dahil hindi nila itinuloy ang impeachment noong 19 Congress. So, hanga lang ako doon sa 5 mga senador na talagang nanindigan at sinunod kung anong nasa batas. Senador Reza Hontiveros, Senador Binay, Senador Grispo, Senador Pimentel, Senador Sherwin Gatchalian. So sila yung mga senador na talagang sinusunod yung batas. Hindi rin matanggap ng mga kongresista ang desisyon ng Supreme Court na pahintuin ang impeachment trial kay Duterte. Ayan dito kay Akbayan Party List, Chel Jokno, hindi nilabag ng Kamara di representantes ang 1-year bar rule o ang pagbabawal na mahigit isang impeachment case ang hinain laban kay impeachable official sa loob ng isang taon. Kasi isang bisis lang naman talaga nag-file ng impeachment ang ating Kamara, mga kababayan. So yun nga lang kasi, hindi lang kasi kaagad inaksyonan ng Senado. Kung inaksyonan nito, hindi sana ngayon. Alam nyo na. Di ba? Sabi pa dito, sinabi ng Supreme Court na hindi nito inaabot si Duterte sa alinmang mga paratang laban sa kanya. Ngunit anumang ang kasunod ng impeachment complaint ay maaari lamang ihain simula Pebrero 6, 2026. So yun. So Marisyong by 2026 February, mga kababayan. 'Di ba? So ganun nila mina-manipulate, 'di ba? Ang impeachment trial tapos bloodbath. Wow. 'Di ba? Hindi dapat kung matino mga kababayan, isipin niyo ng maigi. Kung talagang wala silang kasalanan dito at mapailiwanag nila ng maayos kung saan nila ginastos itong confidential fund, mga kababayan, hindi dapat sila matakot, 'di ba? Ganun lang 'yan. Dahil siyempre alam niyo na. Ibang mga senador diyan, no. Pero buti na lang nandito si Tito Soto. Na talagang siya ay naninindigan na kailangan matuloy ang impeachment. So yun mga kababayan. So kayo, anong masasabi niyo dito? Pabor ba kayo na hindi matuloy ang impeachment by 2026 na, February? Pero sa Senado, may kapangyarihan po sila na ituloy ang impeachment. Diba? May kapangyarihan po ang Senado. So, sana sa ating mga senador, kasi narinig naman natin si Senador Tulfo. Siyempre, si Erwin Tulfo, gano'n na rin yan magdesisyon. Siyempre, ayon po kay Senador Tulfo, kailangan madinig at madepensa ni BP Sara at malaman ng taong bayan kung talaga bang walang kasalanan sila sa kanilang mga akusasyon sa kanila. At malinis ni BP Sara ang pangalan niya. So, totoo naman yun, mga kababayan. So, kailangan ituloy ang impeachment. Kaya sabi ni Senador Rapi Tulfo,
tuloy ang impeachment, mga kababayan. Diba? Oh. So, ayan, malalaman natin yan, no? Kung kailan ba itong impeachment na ito. So, sa Supreme Court, by ano na talaga, by February, dahil yan ang nakapag-desisyonan nila kasi alam nyo naman, 12 dyan, appointed ni Tigong. Oh. So, mga kababayan, kayo, ano bang masasabi nyo dito? Basta ako, kung talagang walang kasalanan, harapin nila yung totoo, dahil yan naman o lahat ay lalabas kung talagang malinis sila, kung naipaliwanag nila ng maayos, edi babango pa sila sa taong bayan, di ba? Parang ano lang yan, no? PNP Chief Tory at saka Baste. Una, nagsalita din silang bloodbath. Parang tinatakot lang yung tao, yung kamera. Pero nung kalaunan, wala din pala. No? So, tulak ng bibig, kabit ng dibdib. So, sa kapatid niya, ganun din, no? Sabi niya, suntukin at may pagsuntukan, anay na pumalago itong si PNP Chief. Ayun, pumunta ng Singapore. Hindi ko alam, baka magsumbong sa tatay. So yan po, maraming salamat to at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.